Ang kapalaran ng hindi nagtagumpay na yogi. Mula sa Bhagavad Gita 6:41 hanggang 43. Ang yogi na hindi nagtagumpay matapos ang napakaraming taon ng pagtatamasa sa mga planeta ng mga mabubuting nilalang ay muling isisilang sa isang pamilya ng mga matuwid na tao o sa isang angkan na mayayamang maharlika. Paliwanag. Ang mga hindi nagtagumpay na yogi ay nahahati sa dalawang uri. Ang isa ay yaong bumagsak matapos lamang ang kaunting pag-unlad at ang isa naman ay yaong bumagsak matapos ang mahabang pagsasanay sa yoga. Ang yogi na tumigil o bumagsak matapos ang panandaliang pagsasanay ay pinapadala sa mga matataas na planeta kung saan pinahihintulutan ang mga mabubuting nilalang na mamuhay. Pagkaraan ng mahabang panahon doon, siya ay ibinabalik muli sa mundong ito upang isilang sa isang pamilyang matuwid o sa pamilya ng mga maharlikang mangangalakal. Ang tunay na pagsasanay sa yoga ay makamit ang pinakamataas na antas ng kamalayan kay Krishna. Ngunit ang mga hindi nakapagpapatuloy hanggang sa ganoong antas at nabigo dahil sa mga material na tukso ay binibigyan sa awa ng Panginoon ng pagkakataong lubusang gamitin ang kanilang mga material na hilig. Pagkatapos nito, binibigyan silang muli ng pagkakataong mamuhay ng masagana sa mga pamilyang matuwid o maharlika. Ang mga isinilang sa mga ganitong pamilya ay maaring samantalahin ang mga biyaya at pagkakataong iyon upang itaas ang kanilang sarili tungo sa ganap na kamalayan kay Krishna. O kaya naman siya ay isinisilang sa isang pamilya ng mga taglay ang kaalaman sa espiritual, mga tunay na dakila sa karunungan. Katotohanan, ang ganoong kapanganakan ay bihira sa mundong ito. Ang mga kapanganakan sa isang pamilya ng mga yogi o mga transcendentalist, yaong mga may dakilang karunungan, ay pinupuri sa talatang ito sapagkat ang batang isinilang sa ganitong pamilya ay nakakatanggap ng espiritual pagkahilig mula pa sa simula ng kanyang buhay. Lalo na ito ay totoo sa mga pamilya ng Acharya o Goswami. Sa ganitong kapanganakan, muli niyang binubuhay ang banal na kamalayan mula sa kanyang nakaraang buhay at nagsisikap siyang higit pang umunlad upang makamit ang ganap na tagumpay o anak ni Kuru. Paliwanag, si Haring Bharat nasa kanyang ikatlong kapanganakan ay isinilang sa pamilya ng isang mabuting Brahmana, ay isang halimbawa ng mabuting kapanganakan na nagdudulot ng muling pagbangon ng dating kamalayang espiritual. Si Haring Bharat ay minsang naging emperador ng buong daigdig at mula sa kanyang panahon, ang planetang ito ay nakilala sa mga demigods bilang Bharatvarsa. Noon, tinatawag pa itong Ilavarta Varsa. Ang emperador sa kanyang kabataan ay tinalikuran ang makamundong buhay upang maabot ang espiritual na kasakdalan, subalit nabigo siyang makamit ito. Sa kanyang susunod na buhay, siya ay ipinanganak sa isang mabuting pamilyang Brahmana at nakilala bilang Jada Bharat dahil lagi siyang nananatiling tahimik at hindi nakikipag-usap sa sinuman. Kalaunan, natuklasan siya ni Haring Rahu Gana bilang isang dakilang transcendentalist. Mula sa kanyang buhay, mauunawaan natin na ang mga espiritual na pagsisikap o pagsasanay sa yoga ay kailanman hindi nasasayang. Sa biyaya ng Panginoon, ang isang transcendentalist
ay paulit-ulit na binibigyan ng pagkakataong makamit ang ganap na kasakdalan sa kamalayan kay Krishna. Haribol.